Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Bago po tayong magsimula ng ating balita at pagbibigay ng opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganoon na rin po tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating members at viewers ng ating mga videos. May God bless you all. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay itong mainit na usapin pa rin sa West Philippine Sea, no? Kasi po mukhang may update po ang ating ambassador to China, Ambassador Jaime Flor Cruz, tungkol sa kanyang pakikipag-usap sa mga counterpart niya dyan sa China regarding the rising tension in our West Philippine Sea. So dito po sa ulat ng PTV, galing po to sa kanilang balita, no? Ito po, pagtiyagaan nyo po, 3 minutes, no, exclusive interview po ito kay Ambassador Jaime Flor Cruz regarding the updates nung pakikipag-usap niya diyan sa China. Nag-usap na ang pamahalaan ng China at Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea at napagkasunduan ng dalawang panig na wag nang palalain pa ang tensyon. Yan ang ulat ni Mark Petanco. Patuloy na inaaksyonan ng kinatawan ng Pilipinas sa China ang gusot sa relasyon ng dalawang bansa. Sa eksklusibong panayam ng PTV kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, kinumpirma ng opisyal na nakausap na niya ang Chinese government hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng kautusan sa kanya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na iparating sa China ang hinaing ng Pilipinas matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. We continue to engage with our Chinese neighbors on various levels, here on the ground level, as well as other levels up through the diplomatic channel especially. And we have made it clear to the Chinese about our unshakable position in terms of maritime issues, in terms of sovereign rights. Dagdag ni Flor Cruz, iginiit niya sa China ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mawawala kahit ang katiting na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, nagkasunduan niya ang dalawang bansa na huwag nang palalain pa ang nangyayaring tensyon. I think that it's in nobody's interest to lead to confrontation or any untoward incidents, and I think both sides are determined to keep on talking and make sure that these untoward incidents will not happen again. We have made that clear to the Chinese, and so we will have to agree to disagree. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, iginiit ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz na dapat ayusin ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China sa mapayapa at diplomatikong paraan. Binawi naman ng ambassador ang pangamba ng ilan hinggil sa lagay ng mga Pilipino nagatrabaho at naninirahan sa China. We continue to have constant engagement and connection with our residents, Filipino residents in Beijing and other jurisdictions in China. And I'm happy to note that so far we have not been informed or not aware of any unpleasant or untoward incidents involving Philippine citizens in China. Habang patuloy ang pag-asaayos ng gusot sa pagitan ng dalawang bansa, tiniyak ng opisyal na hindi titigil ang embahada ng Pilipinas sa pagsusulong at pagbibigay prioridad sa pang-usapin ng agrikultura, infrastructure, clean energy at people-to-people ties para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mark Fetalco para sa Bayan, Beijing, China. So yan po, no, mga kababayan, it's a welcome news, no? Magandang balita po yan sa atin kahit papano nagkausap na po ang mga nasa gobyerno ng dalawang bansa, no? At sinabi nga po ni Ambassador Jaime Flor Cruz na kanyang nirelay sa pamahalaan ng China ang unshakable position of our president regarding our maritime and our sovereignty rights dyan po sa West Philippine Sea. Also, sinabi niya rin
na walang makukuhang o mawawalang piraso ng lupa sa ating West Philippine Sea. That's the stand. That's the unshakable position of our PBBM. Maganda po yan. Di ba? At alam nyo ba ang China, takot din yan na sumalang sa anumang any confrontation that leads to, the inevitable. Tama po ba yung pronunciation natin? Inevitable. Bahala na kayo. O yung maaring mangyari na WAR. Ayaw na natin yan. Kasi tingnan nyo na lang nangyayaring gera sa kabilang panig ng mundo, diyan sa Europe at diyan sa Middle East. It is very costly, it is very deadly, maiinterrupt ang pamumuhay ng mga tao, lalo na that is very traumatic sa mga bata, no? Magiging sila diyan. Alam nyo na kung ano man yung magiging epekto niyan, lalo na sa nilang mga mental state, no? Yung mga sundalo na nga lang, di ba? Pagkatapos galing sa gera, magkakaroon ng PTSD. Yan pa kayang mga bata na hindi pa talaga develop ang kanilang mga pag-iisip. No? Murang edad, musmus. O ganyan bang gusto nating mangyari? Ayaw natin yan. At ayaw rin siguro ng bansang China yan. Pero the problem is, ito lang po, no? Kausap tayo ng kausap. Puro diplomatic talks, no? Ang nangyayari, okay. Okay sila ng okay. Ganun ha? Okay, tanggap namin iyan. No? Sige, kausap tayo. No? Ito gawin namin. Pero nangyayari, ang ganda ng pag-uusap ng dalawang grupo ng mga kawani ng gobyerno, pero yung nandoon po sa mismong action sa ating karagatan o diyan sa South China Sea, no? Iiba ang ginagawa. 'Di ba? Tingnan nyo ha. Mag-background lang tayo. O isa lang, maski pagbigyan nyo na ako, maski na isa lang. O ayan po, ulat ng Philstar Global noong January 15 na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos at si Madam First Lady Lisa, na hindi pa rin ako shout out sa vlog niya. Joke lang, madam, no? Love you. Siyempre, nanay ng bayan yan. Mahalin natin. Huwag tayong maniwala sa mga bira nung si Boljak TV dito. No? Sip-sip ka naman, Tokis. Hindi po ako sip-sip. Supporter po ako. And I admire them. They are the unbothered couples. Di ba, RN2 cents? I have my unbothered president. Now, I have my unbothered first couple. Later on, the unbothered family. First family. Inggit, pikit. Ayan, no? Marcos. China visit, state visit, durian diplomacy. Siyempre, yung durian nila Sara Duterte. Mindanao, sige, bato doon. Okay yan. Good. Economy ng bansa yan. The more, the merrier. Wala na yung mga ayuda. And 22.8 billion of investment, mga pledges. Ang ganda tingnan nyo ang larawan nila. They are all smile. Na? January 3rd to 5th, nagpunta dyan ng ating first couple. Binalita yan January 15. However, ano nangyari noong February? Sa balita ng CNN. February 13. Philippine Coast Guard says Chinese ship aim laser at one of its vessels. Kinukundin na nga po yan yung si Green Laser. Military grade na yan. Para kang titirahin na dyan ng kanilang kanyon. Hahagisan ka na ng torpedo. Tingnan nyo yan. Ang ganda-ganda ng pag-uusap ng dalawang leader. Nung kanilang mga may bahay. First ladies nila. A month after, ano nangyari? Bakit nyo kami nili-laser grade? Anong kasalanan namin? Di po ba? So, ang tanong dito, paano mo sila pagkakatiwalaan? Pagkatapos mo silang kausapin na puro ngiti, ang ganda ng sinasabi, tayo naman, we are so gullible, yung naniniwala tayo,
that they will adhere to what they are saying or telling us, pero yung pala, it's just a facade. No? Parang ano lang, pagkukunwari, pakikipagplastikan. No? Hopefully, no? I'm just hoping na sinabi nila na they talk about it that as much possible, bawasan or iwasan na itong tensyon dyan sa karagatan na disputed waters. Okay, we agree. But the problem is this. Can you adhere or you will abide with the international law that give us a maritime rights and an exclusive zone of 200 nautical miles for us to sail freely, to fish freely, to develop what's under that water? Yun po yung binigay sa atin, mga kababayan. Kaya kung meron pa po dyan na magsasabing hindi dapat i-honor ang 2016, ano ang dapat i-honor? Baliwalain? Yung 2016 na in-award sa atin ng international body na kung saan yung dinidepensahan nilang China ay member din. So, ibig sabihin, maging pasaway kayo sa sinasabi ng batas? Yun po yung mga kababayan natin, mga pro-China eh. May nababasa pa ako, ano gagawin ninyo sa Spratly? Nandyan sila. Di i-assert natin ang ating maritime rights. Kung nandyan sila, i-assert din natin. Kung nandun sila sa EEZ natin, itaboy natin sila. We use that arbitral ruling. Kayo kasing mga pro-China, yung mga dumedepensa nagtatanong pa o nakikigugulo lang. Ha? Ibig sabihin, wala kayong paninindigan. Hindi nyo mahal ang bansa ninyo. Hindi nyo rin mahal ang kapwa ninyo Pilipino at magiging salinlahi ninyo. Nandyan lang kayo sa bansang Pilipinas dahil Pilipino kayo. Pero wala kayong paninindigan, wala kayong prinsipyo. Parang nabubuhay ka lang, o whatever come, what may. Di po ba? Hindi ganon. Sinasabi ng batas, may karapatan tayo dyan. Sila, wala. Wala rin silang sovereignty dyan. Dahil hindi na nga po ino-honor ng international body na yon na kung saan sila ay member na yung historical claim nila. At nasaan din yung historical claim, the evidence that they really have the sovereignty of the entire South China Sea. Because it was just named after their country, kanila na yon? Wala. Wala eh. Nasaan yung kasunduan ng bawat mga leaders noong ninuno nila that historical claim, historical fact, nasaan yung kasulatan? Wala eh. Dahil lang sa kanila yon, sarili nilang batas, because of they want to assert kung ano man yung naisip nila. Kasi sabi lang, stronger nga sila kaysa sa atin eh. We are never stronger than them. We are just a small country. A small country that defeated your 40,000 Chinese communist soldiers both during the Battle of Yultong. Di po ba? Ano natin? Ayan o. Di ba? Yan ang ebidensya. May ebidensya. May 2016 pa kami. Kayo, ano ebidensya ninyo? Di po ba? Nilalait-lait nyo kami. Pero, on the facade, tulad nga nung ginawa ni Ambassador Flor Cruz, ang ganda ng sinasabi ninyo. Iiwasan ng tensyon. Can we guarantee from you that you will abide to what you are saying? Tama ba? Mali ako mga kababayan. Nakita nyo naman, maski na nung panahon pa ni Duterte, di ba? Siya, malapit pa siya kay Xi Jinping. Pero na nangyayari, winawater cannon yung mga Rory mission natin. Sasabihin, hindi no, ganto-ganto. Ganyan, hinaharang yung mga mangingisda natin. Ano ginawa ni Duterte? Sige na nga, spoiled na niya. Pinabayaan niya na. Hindi ko na i-implement ang 2016 ruling. Ano nangyari? Di ba nag-camping na sila? Di po ba? Mamaya meron ako nakitang isang article dito, babasahin ko yung laman, maiksi lang. Para malaman ninyo. No? Para malaman nyo kung gaano kasalaula itong mga to na hindi mo pwedeng mapagkatiwalaan yung sinasabi sa'yo face to face. Pag talikod mo, a week or two, or several hours after, they're doing something different. Diba, pinakita ko sa inyo, Pangulong Marcos, bumisita sa China, nakausap ang first couple ng China. Ang ganda ng relationship. A month after, anong ginawa nung kanilang
Coast Guard. Oh, ito, whoever Coast Guard ito. O, Coast Guard nga ng China. Member na yan ng PLA nila, hindi na po civilian yan. Base na po sa update ng ating DND. O, di po ba? Wala nangyari. Kami naglalayag lang dyan sa aming exclusive economic zone. Hindi naman siguro lumalagpas ang aming mga mangingisda, ang aming Coast Guard o ang aming mga Navy beyond sa exclusive economic zone. Siguro kami naman, masunurin naman kami sa batas except dun sa aming inland na simpleng crosswalk lang, hindi pa masunod, no? O isegue ko lang mga kababayan. May napanood akong video. May MMDA, may crosswalk, may underpass doon, mga siguro ang layo lang mga, sabihin nyo na mga 100 meters away, may subway. Sa ilalim, underpass, subway, underpass. Ngayon, may isang banyaga na binibidyo niya, kinochronicle niya. No? Sabi, yung crosswalk na yon para lang sa PWD. Yung may mga disabled. Ha? Pero may mga Pilipina doon natatawid. Ang sabi ng MMDA doon sa banyaga, no, you cannot cross. Use the underpass. Pero yung tatlong Pilipina, nag-aantay. Gustong mag-cross. Sabi nung banyaga, bakit ako lang sinabihan? Bakit sila? Mukhang padadaanin niya. O di ba ganon? Ganyan. Hindi marunong sumunod sa batas. Ganyan ang China. Kung ano lang ang convenience sa kanila, yung tatlong Pilipina, kung ano yung convenience sa kanila, yun ang gagawin nila. Kasi inaalaw. Inaalaw. Sino nag-aalaw? Yung Coast Guard, inaalaw na gawin yan through doon sa kanilang gobyerno, kung anong inuutos. Kung baga, ang sasabihin ko lang dito, sa aking opinion, ang ganda ng pag-uusap. Okay, gagawin namin to. Iwasan natin ng tension para hindi tayo pumunta ganon. Friends tayo, di ba? Okay. Sabi natin, okay, let's do that. Pero pakiusap namin, don't do something drastic or illegal or do something horrible, abhorrent to our exclusive economic zone. Do not block our way that we will supply the BRP. If you want, we can have a joint patrol in there. Let's share the resources, even our exclusive economic zone. Wala tayong problema. Di po ba? Ang sa atin lang, huwag tayong nakawan, huwag tayong siraan ng yamang dagat natin sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone. Walang away. Walang magiging anti-China. Maski na may pro-China, bahala na kayo sa buhay nyo, basta kami. Ha? Nakuha namin ang aming gusto. Yung para sa Pilipino ay para sa Pilipino. Di po ba? At huwag nyong babuyin ang aming karagatan. Kasi kami rin ang mag-aayos niyan. Inaayos nyo ba? Hindi. Oh, ang ganda niyan ha. Mamaya-maya, iba na yung gagawin nila. Huh? Alam niyo kung bakit? Sa aking opinion, there is a breakdown in communication. There is a miscommunication o probably hindi sila nag-uusap. Kasi nga, this is controlled by a party, a communist party, the ruling party. Kung ano yung gusto ng ruling party, maski na iba yung sinabi ng presidente o ng gobyerno kausap natin, hindi niya magagawa kasi they are being controlled. Eto yan. Baka nga hindi alam ng presidente nila na nangyari, ginagawa ito eh. Hindi nire-relay sa kanya, kung baga, ganito ang gagawin natin. Saan na natin sabihin sa kanya pag natapos na natin gawin. Diba? Ganon. Parang hindi siya ang nagdidesisyon. Parang puppet lang siya. Yan yun. Kasi nga, it's a communist party, ruling party. Kung ano ang sasabihin ng majority ng party nila, yun lang ang gagawin ng presidente. So hopefully ito po mga kababayan, maayos. Tama po yan. It's a first step again. No? It is a continuous cycle, repetitive, paulit-ulit. Diplomatic talk, okay. Maya-maya, a month or two, yun na naman. Meron na namang floating barrier. Meron na namang haharangin sa Rory Mission. Ba't hindi na lang ulit kayo umupo sa table? Sabihin nyo, ito ang gusto namin. Pwede ba? Pwede rin naman kayong mangisda yan. Papayagan namin kayo. Mabait naman kami. Lovable nga kami. Hagable pa kami. But we don't share what is ours personally. Joke lang po ha. Pwede naman
naman, di ba mga kababayan, pwede naman tayong mag-share ng resources as long as they will abide with our domestic law. Kasi sa atin yan eh. Lalong-lalo na yung pangangalaga sa ilalim ng dagat. Yung mga coral reefs, wag magtapon dyan ng basura. Ayusin nyo. Kasi mga salaulang, mga ano yan eh, mangingisda eh. Kasi, bakit ko nasabi? Meron pong nagpipid sa akin ng information. Hindi ko lang masabi sa inyo kung sino, pero pinapadalan po ako ng larawan, ina-update ako, kuya, ito po, tingnan mo. Yung mga, sila po ang guardians of the sea dyan sa ating West Philippine Sea. No? Okay? So hopefully, maayos mga kababayan, ayaw natin pumunta sa WAR. Masakit po yan, lalo na sa kanila, they are thriving. Sabi nga, projection lang ha. 2030 o 35, if that will happen, silang ma-overrun nilang economy ng mga ibang bansa, yung malalaking bansa, like the US, the Europe, di ba? Sila na. O gusto ba nilang masira? Pagpatuloy silang ganyan? Kung maghagisan ng bala? It is deadly. It is costly. At sinasabi ko, magiging epekto niyan sa human lives, yung mga survivor, lalo ng mga kabataan at mga paslit. Ayaw natin yan. God forbid it won't go there. Hopefully, no? Itong China magabayan ng Diyos kung naniniwala man sila sa Diyos. Ayaw ko rin po ng gera, mga kababayan. Pero if we can avoid that, if they will just do what they are saying, if they just be true sa kanilang mga sinasabi, if they will just abide with the law, okay ako doon. Pero iba eh. Kumbaga iba yung sinabi mo, iba yung action na ginagawa mo. O di ba? Action speaks louder than words. Ayun yun. O eto po, idagdag natin mga kababayan ha, yung assertion diyan sa Scarborough Show. Ito alam ko ayaw nyo ito sa taong ito, lalo na pag mga anti-dilawang kayo. Pero mukhang may punto naman siya, no? Kung kampi siya sa West Philippine Sea, why not we can use them? Strength in numbers. O ito po sa GMA News Online. Carpio, Supreme Court Justice dati, Antonio Carpio, dilawan po yan. PH should challenge China to submit Scarborough Shoal dispute to arbitration. Aba, may suggestion pa po ito binirabira to ni Duterte dati, no? Binirabira niya yan, no? This came after the Chinese military said that a Philippine military ship illegally entered waters near Scarborough Shoal. Sabi niya, they claim is really, really dubious. The word dubious, kahina-hinala. So what do we do now? We challenge China. Let's go to an arbitral tribunal. Let the arbitral tribunal decide who has sovereignty over Scarborough Shoal. Antonio Carpio. Di ba nga meron na tayong desisyon na ibigay na sa atin yan yung 2016. Hindi nga sila nag-a-abide, hindi nila kinikilala. Sa palagay mo, halimbawa lang, Mr. Carpio, nanalo tayo dyan sa arbitral ruling na yan, no, sa tribunal na yan, na tayo ang may sovereignty dyan sa Ayungin Shoal. Palagay mo, kikilalanin yan ng China. Kayo po mga kababayan, what do you think? Are they gonna honor that? Are they gonna abide with that ruling? Sa aking opinion, I don't think so. Why? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Should China refuse to bring the territorial dispute to court? Carpio said it is because China knows its claim is weak. Correct! Wala po talaga. Ang layo nila. Ha? Diyan po sa whatever Spratly o whatever dyan sa mga islands natin. Tayo, we are closer to the nearest island from Palawan, 105 nautical miles. Sila ang pinakamalapit na island nila to the island they are claiming that they're sa kanila. Sa Hanan Island, that is 900 nautical miles away. Diba? That's 9 times sa layo natin. Kaya tama rin si Carpio dito, may punto siya. China knows its claim is weak. Di po ba? Ito pa dagdag niya. And will tell the world, we're ready to arbitrate. Yes. Who is smarter than us? Who is more intelligent than us? Who has the more reason to go to the arbitral tribunal? Tayo.
Kasi alam natin, ang claim natin malakas. 'Di ba? Sobo, sabi mo, a country that is never stronger than China. Utot mo. Let the ICJ, the official judicial organ of the United Nations, decide the case and we will abide by that decision. Correct. Kung ano po ang decision yon, tayo a-abide. Pero di nga tayo makapag-abide sa sarili nating domestic law eh. Yung pagtawid na lang eh. Ganun talaga. Di ba? Ating bansa yan eh. Ito ang pinaglalaban natin. Kalaban natin ibang bansa. Di ba? Di ba? Alam natin, double standard din tayo. Di ba? So the world will know we have the strongest claim. If China doesn't agree, then China knows it is weak. Ay, nako, hello, Sobo. Its title is weak. Its claim is weak. So we tell the world. We challenge China to submit this to arbitration and China refuses. So their claim is weak because they know they will lose. Correct. Ha? Correct. O ano kayang sasabihin dyan ni Mr. Rodrigo Roa Duterte? Dyan sa challenge ni Carpio. Challenge accepted ba? Di ba? Hello China, is that a challenge accepted? We're not instigating. We're not provocating. We're not escalating. Di po ba? Ang ginagawa lang natin, let's challenge it. Let's go to the court, to the international body. Kung sino ang talagang merong claim dyan. Who has the strongest and weak claim? Alam nila, wala sila eh. Sasabihin na historical right namin yan. Historical right. Ang India, ganyan din ba sila kasalaula sa Indian Ocean? Di ba, mga kababayan? Biruin nyo, nakapangalan lang sa kanila na, historically. Kasi yumapak dyan ang aming mga ninuno. Meron po dyan si Pang Pengpong, si Panda Express, naglayag dyan. Amin yan, may footprints kami dyan. Maski na sa ang lupa, may footprints kami dyan. We are everywhere. Ganon, kasi we were born before you. Ganon. So sinabi ng Diyos na when He created the heavens and the earth, una niyang kinreate, Chinese. Sa inyo tong Yellow River, sa inyo tong whatever river, lahat ng river na yumapak dyan na unang na-create, amin yan kasi we are the firstborn. Joke lang po, sarcasm lang. Pero sa totoo lang, tama si Carpio. Their claim is weak. Di po ba? O ano na, Sobo? When you become a stronger, probably military. Just wait. Wait for us. Call us when we have the military might also. Pag meron na kaming isang nuclear warhead, siguro tatameme rin kayo. Isang nuclear warhead lang. Tatameme yung mga yan. Pag nalaman nilang may nuke tayo, tatameme yung mga yan. Ayaw din nilang mawalatin sila sa face of the earth, na yung sinasabi nga ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. No? O eto po, mga kababayan. Nakita ko po ito. Yung sinasabi ko sa inyo na mapagkakatiwalaan ba natin sila dun sa mga sinasabi nila? Bakit sila ganyan? Ina-attitude nila? Dito po sa Daily Guardian, no? Nakita ko lang po ito. dailyguardian.com. Meron pong editor dito, opinion, op-ed. China, a god unto itself. By Rene M. Valenzuela. Ito po yung kanyang opinion. Basahin lang po natin. Kung kayo po ay maniniwala dito, ano po ang inyong magiging reaction or opinion dito sa sasabihin ni Mr. Valenzuela? Their game plan from the time they started building their illegal structures in the West Philippine Sea is no secret. Actually, mga kababayan, may nabasa pa nga akong article dito. 3-part series yan. Ang ano nga sa Tagalog na title? Lantarang Invasion. Lantarang Pananakop sa West Philippine Sea. Ang ganda po, mga kababayan. No? Ang sarap sanang i-vlog para malaman ninyo, pero hindi pa po ako tapos magbasa. Ang dami ko pong binabasa, mga kababayan. It behoved the Chinese to make the situation appear like China owns what they've been trying to steal, so that later
when the real owner moves boldly after exhausting any possible diplomatic means to correct the situation, they may justify their acts of aggression, violence to be a matter of defense on their part, as they done it, with several of their militia ships continually and illegally swarming, anchoring in the stolen territory, and never having the intention to leave. Correct naman po siya. Tama naman. No? Parang may isang lote dyan. No? Sasabi nila, wala namang nakatira dyan. Walang nakalagay na no trespassing, walang nagme-maintain, ganito. No? Ang gagawin ng mga illegal settlers, pupuntahan na yan. Magkakamping na sila dyan. Aariin na ng kanila. But by the time na dumating na yung may-ari ng lupa to visit it, no? Siguro gusto na nilang i-develop, nakita niya, nandun na may mga settlers. Nung pumunta siya sa korte, sinabi ng korte na kayo, sa'yo yan, may karapatan ka dyan. Ano gagawin mo? Ano gagawin ng may-ari ng lupa? After na may desisyon na ang korte, mapapaalis niya ba yung mga yon? Di ba? May confrontation pa dyan. Hindi, nandito na kami, amin na ito. O ganito. Ganyan ang analogy ko sa China. Di ba? Nandoon ang mga militia vessels, nakaangkla na doon, ayaw na nilang alisan. Di ba? Yun ang agarang pagnanakaw. Yan ang tawag nyo dyan. Or otherwise, invasion, pananakop ng hindi legal. Diba? Tayo ang may legal. Pero nahirapan tayong palisin sila, diba? Kasi nga iniisip nila, we're not stronger than them. At nandito na kami, dinevelop na namin. O diba? Sino nagnakaw? Sinong magnanakaw? Tapos sasabihin na nila, okay, isama na natin yan sa 10-dash line natin, i-improve na natin. Pag nakakuha na naman sila ng isang lupa, doon sa malapit na talaga, improve natin ng ating 10-dash line, gawin na nating 11-dash line. Ganun po sila. That's the expansionist or invasion. Di po ba? Kita nyo? Ito pa ang sabi ni Mr. Valenzuela. Let us not be too naive as a people to believe just about every gesture of goodwill China is showing us to be a sincere act of kindness and benevolence. For, after all, their goodwill may just be a part and parcel of their subtle intent to grab, invade our West Philippine Sea. Ayan po yan. Huwag tayong magpauto sa pagiging goodwill nila and benevolent. Yung mababait. Yung kunwari pag ganito, sige bigay namin ito sa inyo. Yung kanilang nga sabi ko sa inyo, pasad of being a good person. No? Hindi. Doon nayari si Mr. Duterte. Akala niya, sige, tatanggalin na namin yung barrier. Sige, papasukin na yung mga mangingisda mo. Biruin mo, pag-aari mo, may rights ka. Pero iba ang kumokontrol, parang meron ka lang stewardship. May manager, tapos nung kukunin mo na, ayaw na ibigay ng manager o ng steward mo. Ikaw pa yung parang basang sisiw dyan. Ganun ang nangyari kay Duterte. Para tayong basang sisiw, nakikiusap pa tayo na papasukin sa mismong may karapatan tayo. Yan yun. Na hindi kayang ipaglaban ni Duterte kasi sabi niya, hahagisan tayo ng nuclear bomb. Kaya nag-cave in na lang siya sa pagiging benevolent, mapagbigay at goodwill ng mga Tsekwa. Sige, pinapasok. Okay na, wala nang problema. Hindi na nagreklamo yung mga magmangingisda natin. Pero ang hindi nila alam, on the back of that, nandun na yung mga Chinese militia vessels nakaangkla na doon sa isang island o several of our islands, doon sa ating West Philippine Sea. Di ba? Sino ang nagago? Sinasabi ko nga sa inyo, yung pasad na goodwill and benevolent nila, on the back of that, they are just a prying hyenas. They are just lapping like the devil. Ganun po yan. Ito pa, ang galing nito si Valenzuela. This is China for what is its true color is. It knows no civility and international laws. A God unto itself. Correct. Siya ang Diyos ng sarili niya. Kasi siya ang gumawa ng kanyang mga international law. They cannot abide with the international law. Hindi nila alam ang civility. Di po ba? Wala
kung ano lang yung ginawa nila na hindi naman nag-a-adhere sa mga international body na nagbabiolate na ng domestic rights at ng mga sovereign rights ng ibang bansa, wala silang pakialam because it is them. Their selfish, greedy attitude. Yan po yan. Oh, the West Philippine Sea belongs to the Philippines for as long as the arbitration of the United Convention, yung UNCLOS, ha? With its all implications and logical conclusion, and for as long as there is no acceptable resolution yet on the issue among all the claimant countries. Tama. Oh, that is the way to approach the crisis for us Filipinos. This is even not to mention China's incursion into the areas that are well within our exclusive economic zone, like the Ayungin. Correct. Tama po dito ako, sumasang-ayon ako kay Mr. Valenzuela. By the way, sabi niya pa, it is regrettable that the nations of Brunei, Taiwan, Indonesia, Malaysia, and Vietnam appears to have virtually abandoned, if not lost, their right over the said disputed body of waters due to their silence and inaction over China's aggression. Wala po silang bukang bibig. Kaya nga 'di ba, nakikikampi sila sa atin. O yung India, yung Vietnam, Brunei, Malaysia, even Indonesia. Tayo ang parang frontline nila. Tayo yung, uy, kayo namang mga Pilipino, kayo matatapang, sige kayo na muna dyan. Pagtapos ng sitwasyon, kami naman ng ano ha. O, parang mga, sila yung mga opisyal, tayo yung pawns, di ba? Uy, mga gunggong, kayong ganyan. Pero itong mga bansa naman po na ito ay nasa ASEAN. ASEAN friends natin sila. Hindi naman tayo hinaharang ng Coast Guard ng Malaysia, ng Vietnam, ng Indonesia, ng Brunei. Friends tayo. Sino ang gumagawa ng aggression sa atin? Di ang China. Silang batikusin natin. Bakit ko babatikusin itong mga nasa ASEAN countries natin? Di ba? Gusto nga nilang makitie up sa atin. So what? Dalhin natin sila. That's what we are. Remember, the Battle of Yultong o even other wars. Ikaw naman, Tokis, yultong ka ng... yun na po naisip ko Yun ang latest Di ba? 900 versus 40,000. Sinong hindi mamamangha dyan? Yun ang nakita ng mga banyaga. Yung banyagang kasama nga nila nun sa Northern Port, umatras pinaatras Petor tayo, hindi umatras. Di ba? The command is there. We will die protecting this area. No matter what it costs. Protect this area no matter what it costs. We don't retreat. Yan ang Pinoy. Kaya nakita ng mga bansang ito, sige, bayaan nyo na yung Pilipinas. Andiyan naman si PBBM. Hindi siya weak, malakas siya. Yes! Malakas si PBBM. Bakit? Tingnan mo sinabi ni Ambassador Flor Cruz. Ineko niya. No square inch na lupa mawawala pa sa West Philippine Sea. During his watch, during his time. Now, comes 2028, pag wala na si BBM, kasi one and done siya based on our constitution, sino ipapalit ninyo? Sino? Yung mga leader na walang stance sa West Philippine Sea right now? If they cannot give their statement right now about this West Philippine Sea, how they can do a statement or give a statement or an action with this West Philippine Sea issue? Kung tikim ang bibig nila, right now, sa West Philippine Sea issue, ano pa nga asahan ninyo pag sila na ang humawak, nagtimon, naging driver ng ating bansa? Patuloy silang magiging tikom. Patuloy silang maniniwala dito sa gesture of goodwill and benevolence ng Chinese government. Bakit? Kasi mga duwag sila. Kasi sila rin baka ayaw din nilang mag-abide sa international law. Hindi po ganun ang nature ng mga Pilipino. At yung mga nagsasabing ang daming internal issues, huwag nyo munang pansinin ng West Philippine Sea. The hell no. Lahat ng problema dapat itakel, whether outside or inside our jurisdiction. Hindi natin sinasabing baliwalain ang problema sa internal. Habang ikaw ay nagko-concentrate lang sa internal problem sa bansa, hinahayaan mo yung outside doon. Anong gagawin ng kabila? Di ba? They will just continually, illegally settle to those islands and our rights within our exclusive economic zone.
dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, pag nasettle mo na yung problema mo internally at saka mo lang papansinin yun, what happened? It is too late because they are already there settled. You will be having a hard time to kick them out even you have a court ruling that favors you. What you gonna do next? There will be always a confrontation that will lead to another, probably, yung ayaw nating mangyari. Kaya hanggat maaari, pagtuunan ito. Kasi may mga ahensya na tumutukoy dyan. Ang gusto nyo, ang National Security Agency, dyan lang sa internal. Ang DND, dyan lang sa internal. No way! Meron po tayong National Task Force for West Philippine Sea. Dude, tuunan ng pansin yan. Meron tayong nilagay dyan ng DND. Tuunan ng pansin yan. Si Jake Tariela, sila Gaban, PCG. Lahat, idokumento nyo. Ang paglalagay ng mga media sa mga barko natin, very good. Documented. Para po for transparency, sabi ni Tariela. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga nagsasabi na ang daming problema sa bansa, yan pa inaatupag nyo internally. Nek-nek mo. No? Masasabi ko sa mga yan, mga FU kayo. Ano ba talaga pananindigan ninyo? Pro-China kayo? O pro-Pilipino kayo? Pro-Philippines? So gusto nyo ba, yan bang i-portrait namin sa inyo? Ipakalat namin sa salinlahi na kayo, ng mga pro-China, ang patuloy pang sumisira sa ating bansa. Sumisira sa panawagan ng ating Pangulo na magkaisa na sama-sayang tayong tumindig para sa ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Sa atin yan. Sila lang ang bisita. Yung bisitan pa ngayon ang nagmay-ari. O sinong hindi magagalit? Tapos yung sinasabi nila, pag nakausap mo, lulu, okay, good. Yes. Okay. I will send you tikoy. Yung pala, hindi tikoy ang binigay. Ano? Wala. Iba ang ginawa. Di po ba? Sinong hindi magagalit? Kaya tayo, sa akin, hanggat patuloy na may transparency dito sa West Philippine Sea, susuportahan ko ang gobyerno natin. Kakalabanin natin ang mga anti-government sa atin. Mga pro-China propagandists. Marami pa po sila. Nagkakalat pa. No? Kaya kayo mga kababayan, kung ang tanong ko sa inyo, nasaan ang loyalty ninyo? Ano ang prinsipyo ninyo? Ano ang paninindigan ninyo? Ulitin ko, pro-Philippines ba kayo o pro-China? Kung pro-China kayo, get out of the country. Give up your citizenship. Hindi kayo kailangan ng bansa. Nakakahiya po kayo. Kinokondina natin yung aksyon ng Chinese government towards our West Philippine Sea. We're not condemning or hating the Chinese citizen. Mababait po yan. Mababait sila. Masarap nga po yung noodles nila. Pero, yung kanilang gobyerno, mukhang merong miscommunication. The line has been cut. Parang i-disseminate mo, iba na yung dumarating. Parang sabi nga lang, may pakpak ang balita. Parang yung chismis, iba na yung, hindi na yung original content ang naririnig mo. May mga makulay na, nakulayan na, nadagdagan na, o kulang-kulang. Ganyan po eh. Yun po yung aking opinion dun eh. Ang ganda ng pag-uusap. Tulad-tulad ng nangyari kay Ambassador Flor Cruz, di ba? Ang ganda daw. O, kailangan maiwasan na tong tension, hinaan na. And then gawin natin, ha? Ito, suggestion ko lang, ha? Sa ating mga Chinese counterparts. Why not move away to our exclusive economic zone? Go beyond. Doon kayo. Ito yung aming 200. O diyan ka sa 210 kung gusto mo. Diyan ka sa 205 or 201 nautical miles. That's it. As long as you're not there inside our exclusive economic zone. O sa doon kung saan man yung aming West Philippine Sea, doon kayo, maglayag kayo. Ngayon, kung gusto nyo maki-join patrol sa amin, why not? Kung gusto nyo yung mga mangingisda ninyo, makapangisda doon sa aming Baho de Masinloc o whatever dyan sa Spratly, papayag kami. As long as the condition is this. Huwag nyong sirain yung karagatan namin. At kung gusto nyong magkaroon ng joint exploration o whatever resources underneath that water, pwede naman. As long as the Constitution favors for it. Di po ba? Kasi nga po yung exploration dyan ng Supreme Court, illegal daw po yun eh. Pero sana naman,
Magawa nyo ng paraan yan para makuha na natin yung mga yamang ano diyan bago nila makuha. Kasi sabi po nung ating source yung yamang dagat diyan sa West Philippine Sea, yung langis o gas, baka mas mayaman pa tayo sa Kuwait. O di may mga aumento tayo. Bababa ang electric bill. Baka mabigyan pa tayo ng tagi 1,000 kada buwan. Oh, hindi na kayo magbayad ng kuryente. O ito pa 1,000. Kasi ang dami nating kita. Ganun sana. O wag lang mapasukan ng mga oligarkong mga salaulat. Di ba? Payag ba kayo ganun sa aking tuition? O sa aking opinion? Agree ba kayo? Labas kayo dyan sa aming exclusive economic zone. Doon kayo magpatrolya. Ha? 200 nautical mile amin yan eh. May rights kami. Kung gusto nyo, makishare, share. Sige. Sasabihin lang naman ni PBBM, okay, for good gesture, goodwill, I'm so benevolent, the Filipino people are so benevolent, no? Mapagbigay, mabait. Huwag mo lang i-share ang iyong misis o yung iyong jowa. Di ba? Ganon. Oh, wala tayong tension. Di ba? Kaso nangyayari sa kanila, ulitin ko, there is a miscommunication. The line has been cut. Kasi bakit? Kung ano po yung sabihin ng ruling party, yun ang nagaganap. Kung greedy yung ruling party nila, which is a communist party, ay nang sasabihin kay Xi Jinping o dun sa mga Coast Guard. Huwag nyo na sabihin kay Xi Jinping yan. Tayo ang naglagay kay Xi Jinping. Ganon! Hopefully naman po, sa awa ng Diyos, ipag-pray natin, no? Magising-gising ang mga Chekwa. They have to abide to the international ruling or international law. Di po ba? Tama, mali. O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.